maganda naging resulta ng isinasagawang voters registration ng COMELEC Isabela dahil sa marami nang nagtungo sa mga tanggapan ng COMELEC sa lalawigan upang magparehistro at makaboto para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa BSKE sa 2026. Sa panayam ng Bomb Radio Kawayan kay Attorney Manuel Castillo, Provincial Election Supervisor ng COMELEC Isabela, sinabi niya na promising ang resulta ng voters registration sa lalawigan dahil sa marami nang nagparehistro upang makaboto sa susunod na halalan. Matatandaan na sinimula ng COMELEC ang voters registration noong October 20, 2025 at magtatapos ito sa May 18, 2026. Ayon kay Attorney Castillo, maraming naperehistro dahil sa noong nakaraang registration na 5 araw lamang ang itinagal, marami ang hindi umabot at nagtungo sa kanilang tanggapan upang magtanong at magpalipat sa ng lugar ng pagbobotohan. Sa kasalukuyan, umabot na sa 1,885 ang bilang ng mga nagparehistro at marami rito yung mga nagpa-transfer ng lugar ng pagbobotohan. Mayroon din naman ng mga nag-apply para sa reactivation matapos na hindi makaboto sa dalawang magkasunod na halalan. Maliban dito, may mga nagpa-correct din ng entry para sa mga pagkakamali sa kanilang mga pangalan na di pa pang personal na impormasyon. Dahil sa may klase naman ng mga estudyante, kaunti lamang ang mga nagparehistro para sa sangguniang kabataan o SK elections, bagay na inasahan na rin ng COMELEC. Tiniyak naman ni Attorney Castillo na kanilang pag-aaralan ng issue ng mabagal na updating sa deactivation ng ilang botante upang agad na maabisuhan ang sinumang na-deactivate na ang pangalan at makapag-reactivate para muling makaboto sa halalan. Posible rin umanong isa publiko ng COMELEC ang kanilang email address para sa mga nais na mag-inquire kaugnay sa mga na-deactivated na mga pangalan sa voters list. Para naman sa voters education program ng tanggapan, tiniyak ni Attorney Castillo na magpapatuloy ito at may konting pagbabago lamang sa paraan ng pagtuturo sa halip na karaniwang lecture. Ipapa-experience umano nila sa mga estudyante ang tunay na proseso ng halalan. Muli rin niyang ipinaalala sa mga nais na magparehistro na magdala ng isang valid government-issued ID at hindi tatanggapin bilang ID ang mga sedula, PNP clearance, company ID, barangay-issued certificate at barangay ID. Ganito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Manuel Castillo. Tama po, baka kasi nung nakaraan kasi hindi pinayagan na magkaroon ng deactivation kasi nga wala silang chance na magpa-reactivate. So, eto po, magkakaroon po ng deactivation ngayon siguro by the first ERB hearing na magaganap siguro mga next year, mga January, at least pagkatapos ng January kung deactivated na sila, mano-notify na deactivated na sila, magkakaroon pa ng pagkakataon na mag-file ng reactivation na pinagbawal nung nakaraan kasi nga wala silang part-time na wala silang chance na magkaroon ng reactivation. So magkakaroon yan. And then, ganun pa man, inaantabay namin kung ano yung susunod na iutos namin ng komisyon.